Legit po. So, unang-una po, ipapakilala ko po yung ating corporate. So, first is, ko po si Sir Jim Estebralia. Okay, siya po yung ating president. And also, our CEO, Sir Joe Wojcicki. They are both lawyers. So, magagaling po na lawyers yan. Kaya ibig sabihin po, hindi po yan papasok dito kung hindi po maganda yung product and the company itself. So, talagang legit na legit po. Napakaraming scam ngayon pero definitely hindi po scam ang Max International. At ang isa pa po dito sa Philippines, yung ating Vice President for Asia. So, hindi lang po siya sa Philippines, no? Kasama po yung iba't iba pong mga um, countries sa Asia. We also have Sir Joey Sarmiento na kapag sinearch nyo po yan, siya po uh, yung ating chairman at 10-time re-elect chairman ng DSAP. Or DSAP is, sila po yung nagre-regulate kung itong company na po ito na nasa direct selling is uh, legit o hindi. Yan, kine-check po nila yan. At nasa atin po yan sa Max International. Okay, so ang office po natin actually is nasa Ortigas Center, Pasig City. But we also have pick-up center sa Davao, Cebu, at Tuguegarao. At meron din po tayong training center sa Bataan. Okay, so ito po, may mga health advisory councils po tayo. Dahil sobrang ganda po ng mga products, naka-attract po siya ng mga doctors in different fields. So meron po sa research, meron din po sa neurology, family practice, and more. Yan. So ang very popular po is si Sir Scott Nagasawa. Very, very popular po yan. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo na DTI Seal of Legitimacy. So, lahat po pwedeng mag-apply ng DTI. Pero hindi po lahat nabibigyan ng Seal of Legitimacy. Tayo po ang nauna dito po sa Max. Okay, so isa po tayo dun sa mga nauna na nabigyan ng DTI Seal of Legitimacy. So ang tanong, saan ba galing yung product? Saan ba ito nag-originate? So nag-originate po siya sa US. So this is a US product. So alam niyo naman po, no, na kapag US product, hindi po yan basta-basta. 'Di ba? O tayo pagka sinabi nating US, nako branded yan. Totoo naman po yun kasi doon sobrang higpit nila lalo na po pag-supplement po. And alam niyo po ba na na-establish to 2007 pa. So sobrang tagal na niya, no? 2007 kung pagbibilang po tayo, ilang taon na po? Oo, may na makakahula ba? So ilang taon na po? 17 years. And dito po sa Philippines, dinala siya 2009. So, dito po, 15 years na po sa Philippines ang max. O, ganun po katagal. So, sasabihin natin, ang daming nagsusulputang companies, ang daming nagsusulputang supplements. Pero dito po sa Max, huwag po tayo mag-alala kasi ang tagal na po nito. No, ako sobrang tagal ko na rin kilala to eh. Hindi pa ako napasok dito pero ginagamit ko na siya. Effective po sa akin. No, tiwalang-tiwala po ako dito kaya noong nagkaroon ako ng chance na gawin siyang business at na ang nakatulong sa akin, why not, 'di ba? O kasi ganda, ganda po talaga ng product. And sa ngayon po ay meron na po siyang 24 countries. So hindi pa po updated to pero pag pumunta po kayo sa official website, 24 countries na po ito. So ibig sabihin, malaking company po ang Max International. Okay, so ayan na po, no? So, ang dami na pong natulungan nito, lalo na sa Philippines. Favorite po ito dito sa Philippines. Yun. So, tingnan po natin bakit ganon kaganda yung ating product. Bakit ganon siya ka-effective. Kasi po, eto po kapag may sakit ka, 'di ba? Ano ba yung affected sa pag may sakit ka? Affected po yung sarili mo, affected yung family mo, yung work mo, 'di ba? Minsan hindi ka makakapag-work, no? Ayan. Ito yung paminsan-minsan po na nararamdaman po natin, stress, hindi makatulog, sobrang sakit ng katawan, unhealthy, 'di ba? Okay. So eto po, papaliwanag ko po. Very, very basic lang po ito.
Ang pinakamalaki is the organ. Yan. So, pinag-aralan mo naman to nung elementary ka. Andyan po yung susunod na ah, part is the tissue. Ang pinakamaliit is the cell. Pero alam mo ba na yung cell mo, meron siyang 100 trillions of cells. So, sa isang body, itong isang katawan, ikaw mismo, no, meron kang 100 trillions of cells. So, nagke-create pa yung cell mo ng 40 billion new cells every day. And, eto yung malamang na bago sa'yo. So, alam mo naman na yung oxygen, water, food, na kapag wala yung mga isa sa mga yun, mamamatay yung cell. Kasama po dyan yung glutathione. So, what is glutathione that we are talking about? The glutathione that we are talking about is not the artificial glutathione na nabibili sa market. Yung mga drip, yung mga injectables, hindi po yun to. Yung mga iniinom, hindi po yun. We are talking about the natural glutathione, which is naturally produced by your own body. So, nasa loob po yan ng katawan mo. Nung pinanganak ka, meron ka na yan. Nandyan po yan sa cell. Okay, maliwanag po yun, no? Naturally produced by your own body. Organic na organic po ito kasi hindi po ito nanggaling sa labas. Okay, maliwanag naman po yun, no? Ayan. So, kapag wala ang isa sa mga yan, mamamatay ang cell. So, kapag ubos po yung glutathione level po natin, mamamatay po talaga yung cell. Ganun po ka-importante yung natural glutathione. Okay. Ngayon, bakit ba nadadamage yung cell? Ano ba yung dahilan? So, what causes cell damage? So, first is the oxidative stress. Ano ba yun? Yun. Ito po yung nakikita nyo po ba yung parang kalawang dyan? Yan po yung process of oxidation. Mamaya ipapakita ko po yung apple na kapag po nahanginan, nangingitim, parang ganyan po yung cell natin. That's the process of oxidation. Nagma-malfunction po yung cell natin. O, kahit sa sasakyan, di ba, pag kinalawang yan, so alam po natin kung ano yung kahihinatnan niya. So, ganun-ganun din po yung process ng oxidation. So, tandaan nyo po yung word oxidation. Saka po, free radicals. I don't know kung familiar po kayo sa free radicals. Pero, kayo po kasi, mula pandemic, very, very health conscious na po tayo. Kaya po kayo nandito, di ba? Kasi bukod po sa ang dami ng nagkakasakit, actually, may effect pa nga po may mga nagme-message sa akin na dati, nagka-COVID sila. Hanggang ngayon, grabe po yung effect sa katawan nila. Magmula po nun, ang mga tao po ngayon, super health conscious na po sila. So I know, baka kayo po familiar po sa free radicals. Nagiging parang parang nagiging parang everyday na word na po itong free radical sa atin ngayon. So napapatunayan ko yan kasi pag minsan po nagseseminar ako sa group of people na kahit po yung mga ordinary people, alam na nila yung free radicals. Ano nga ba yun? So yung free radicals po, yun yung mga toxins na naipapasok mo sa katawan mo. So example po niya, mamaya isahin natin yung free radicals Mamaya yung kidlat. Okay. So number 1 po, yung food, no? Kasama po dyan yung free radicals, yung food that we eat. Bakit? So ano na ba yung mga kinakain mo ngayon, di ba? Ano na ba yung, di ba, pagka pinili mo naman talaga yung pagkain mo ngayon, wala ka nang makain, di ba? O tama po ba? O yun po yung isa sa mga sa mga free radicals. Okay, the food that we eat, the meds and all, marami pa po. Pero mamaya iisa-isahin ko po yan sa inyo. So kapag pinag-combine po natin yung oxidative stress and free radicals equal cell damage, yun po yung dahilan kung bakit po tayo nagkakasakit. O, maliwanag po ba yon? Sana po maliwanag, no? So, ito po yung sinabi ko po sa inyo, no, yung apple, na kapag nahanginan, nangingitim, 'di ba? So, ito na po yung oxidative stress. Ayan, makikita nyo nahanginan siya. That's the process of oxidation. So, it causes our bodies harm. Okay. So, how can we prevent cell damage that causes illnesses and health problems? Ano yung kailangan mo? Ang kailangan mo po ay cell protector. Po, malabanan po natin yung oxidative stress and free radicals. And we need a very powerful antioxidant
para po man-neutralize na yung free radicals. But the world's most powerful antioxidant, hindi po natin yan makikita sa fruits or berries. Kahit ano pong gawin natin, no? So, nasaan po yung most powerful antioxidant? Nasa loob ng katawan mo. It is in your body. Okay. So, ito na po yun. So, the most powerful component of our body's antioxidant defense system is glutathione. So, baka hindi ka familiar dito, no? Baka first time mong marinig to, pero ito po talaga yun. Ang kanyang precursor is the glutamic acid, cysteine, and glycine. So, ayan po. Actually, sagana po yung katawan natin sa glutamic acid and glycine. Ang medyo kulang lang po is the cysteine. Yan po yung kulang sa atin. So, kailangan po, yan po yung precursor, yan tatlo na yan, para makabuo po ng glutathione yung ating cell. Okay, nakikita nyo naman po yung puti. The most powerful component of our body's antioxidant defense system. Kasi meron pong dalawang klase ng antioxidant defense system sa loob po ng katawan natin. Unang-una po is exogenous. Yan. From the word itself, exo, meaning galing sa labas. Diba? So, syempre tayo kumakain din naman po tayo ng masustansya. Kasama po yan. Vitamins, malamang baka nagba-vitamins ka or baka meron kang supplements din or mga ganon. Exogenous po yan. Kaya minsan, sasabihin ng iba, actually, ang dami nang nagme-message sa akin na, "O ma'am, ang dami ko nang na-try, lahat na po ng ganito, ganyan, ganyan." 'Di ba? Pero wala namang effect. Kasi po, exogenous po yun. Ibig pong sabihin, absorption lang po nun sa katawan mo, malamang, baka, ilang percent lang, baka 20% lang. 'Di ba? O kasi nga, nilalabas mo rin yun. No? Okay. So, ito kayo ng kagandahan ng endogenous. Ito yung endogenous produced by the body. So, ibig sabihin from the word itself, endo meaning sa loob, ano yung pinaka-powerful dito? The glutathione. So, ito kasi, need po talaga ng cells natin yung glutathione. So, hindi mo na kailang lumabas kasi yung loob ng cell mo, yung loob ng katawan mo, andyan yung glutathione. 'Di ba? So, ganito lang yan. Para mas maging maliwanag sa'yo, kung gaano katindi itong glutathione, natural glutathione, which is produced by your own body. Halimbawa, 'di ba sa breast milk, 'di ba? Sinasabi nila, ano ba yung pinakamagandang gatas? 'Di ba? Sabihin mo, kayo mga mothers, okay, sabihin natin breast milk, 'di ba? At kahit ba gaano kaganda yung pagkaka-formulate ng formula milk na yan, wala pa rin pong makakapantay sa breast milk. Kasi po yun, natural po yun. Best pa rin po talaga siya. Wala pong maipapantay. Kasi naturally produced by your body. Ganyan-ganyan din po yung glutathione, which is naturally produced by your own body. Okay, so ganun po siya ka-powerful, ano? That is the glutathione. So ano po yung functions ng natural glutathione? So unang-una po, antioxidant po siya. So kanina po, sabi natin, yung oxidation na-damage niya yung cell mo. Ngayon, meron naman palang pangontra yung antioxidant. Ito pong glutathione. Actually po, pag ito ginugol mo, yung natural glutathione, no, ang lalabas dyan, master antioxidant. Um, Glutathione of all, I mean, antioxidant of all antioxidants. Ganun po siya kaganda. So, eto po, neutralizer po yan. Kasi lagi naman nating naririnig to, no? So, alam lang natin pag antioxidant, hindi ka magkakasakit agad. Yung antioxidant po, neutralizer po yan. So, halimbawa po, sobrang taas ng sugar mo, so, inyo-neutralize na po yun. So, kumbaga parang check-in balance. Kung mababa, patataasin. Kung mataas, pabababain. So, ganun po yung ibig pong sabihin ng antioxidant. So, immune system enhancer, oo, pinoprotect niya po at nire-regulate yung immune cells natin. So, ganun po siya katende, no? Nire-regulate niya po yung immune cells natin. Kaya hindi ka po basta-basta matatamaan ng sakit, no? And detoxifier, eto na. So, kailangan po natin yung detoxifier. Bakit?
O kasi nga po, sabi ko nga po sa inyo kanina, ang dami po palang um, na toxins na naipapasok mo sa katawan. So, ang gusto po natin, yung apple, hindi nangingitim. Gusto po natin maibalik sa dati. Yun po yung pwedeng gawin ng natural glutathione. No? Hindi po sinabing repair, kundi nire-restore niya po yung ating cell. Okay, ayan. So, ito na yung sinabi ko po kanina, no? Na mga pwedeng mag-deplete or kasi 'di ba kailangan po natin ng glutathione pero ayun na nga. Ito na po yung mga yung mga sinasabi ko po sa inyo na free radicals. So number one po is the stress. Okay, yan, number one po yan. So alam na alam po natin yan, pag na-stress po tayo, ang dami pong lumalabas na sakit. Alcoholism, hindi makatulog, yun, sun exposure, sobrang init po ng araw, radiation. Tayo po, lagi na po tayong nakatutok sa cellphone natin, laptop, di ba? TV, pollution, pagkakasakit, smoking, may first hand, second hand, third hand smoker. Kahit po pala tagalaba ka lang ng nagsisigarilyo, pwede ka pong magkaroon ng sakit, no? O, yung iba, may lung cancer, hindi naman siya nag-smoke kaso na-expose ka sa nag-smoke. Oo. 'Di ba? Kahit nga, sabi nga po ni Doc, is kahit po tagalaba ka lang, may third hand na pala. No? Strenuous exercise, poor diet, ayan, tayo yan eh. No? Okay, ako rin po, guilty rin po ako dyan. Out of course, synthetic drugs, ano ba yun? Yun ba tayo, ang hilig nating mag-reseta ng gamot sa sarili natin, no? Na hindi na po tayo nagpapa-check up. 'Di ba? Mahilig tayo dyan eh, 'di ba? O ano bang gamot mo sa ganito? Yan, bibigyan ka naman, no? Okay, so eto po, no? Eto po yung mga pwedeng magpababa nung ating natural glutathione. Okay. At ang isa pa po, as we age po, pwede pong unti-unti na bumababa yung ating glutathione level. So, ayan po. Yan. Beginning at the age of 20, yan, pababa na po ng pababa ang ating natural glutathione. Ang tumataas po is oxidative stress level. Ngayon, ito po, kung siguro at normal circumstances, siguro mga baka 80s or 90s, ito applicable pa po ito. Pero ngayon po, napansin niyo po ba, ang mga bata po, sila pa po ngayon yung mas nagkakasakit, di ba? Dati wala naman po tayong naririnig na, ay, etong batang to high blood, diabetic. Ngayon po meron na to eh, no? High blood diabetic. At may mga bata po na pag sila nagkasakit, sobra pong hina ng resistensya nila. Bakit? Sila po yung minsan na hindi natutulog ng tamang oras. Okay, at yung kinakain nila, mga frozen foods, chicheria, kung ano-ano, 'di ba? So yun, paatras po ng paatras yung age, no, nung pagbaba ng glutathione level. So ang tumataas po yung oxidative stress level po. Okay. So meron pong more than 75 diseases associated with low glutathione levels. So ito po, we have cardiovascular, which is number one killer, cancer, diabetes, infectious diseases, dermatological, yung mga may sakit sa balat, o gynecological, ophthalmic, pulmonary, rheumatic disorders, neuro, immunological disorders, kidney failure, dialysis. These are just examples. Marami po yan. Marami po yan. So, mamaya po, may mga magdi-discuss so pag-uusapan po natin. Pero yung next po, i-discuss naman po ng aking partner na si Miss Agnes Cervantes. Okay, thank you partner Arlene. So, napag-usapan kanina itong picture na ito. Ang problema po nila ay mababa yung level ng glutathione. So, ano po yung solusyon? Pataasin, ano po? Kung patataasin, may nabibiling glutathione sa market. Makakatulong kaya ito? Yan, binanggit po dito yung commercial glutathione as an ineffective method to increase intracellular glutathione levels. Bakit kaya ineffective? Tignan natin kung ano po yung dahilan.
Yan, so pinapakita dito, napansin niyo po yung 20% na lusaw. Pero yung 80% nakalusot po. Yan, so yung molecule na white po dyan, yan po yung 80%. Yan, and then yung 20%, yan po yung nalusaw. Kasi mayroon po tayong enzyme sa tiyan. Ang tawag po doon ay gamma-glutamyl transcriptase. Di ba pag kumain po tayo ng beef, paglabas po noon, tunaw na po siya, hindi na siya beef. Ganon din po pag yung commercial glutathione, pag in-intake po natin yun, nalusaw na po ng 20% o yung mga injectable na glutathione. Yung 80%, yan po, hindi po siya makapasok sa loob ng ating cell. Kasi alam niyo po ba, ang butas pala ng ating cell is kasing liit ng hibla ng ating buko. Kaya kung maliit po yung butas at malaki po yung molecule, hindi po talaga makapasok. So, ang nangyayari, itong molecule na ito, binablock niya ngayon yung ating melanin, yung nagpo-produce ng ating brown color. Kaya ang nagiging side effect ng mga nagpapa-inject tsaka umiinom ng commercial glutathione ay nagiging maputing maputla po sila. Yan, kaya pansinin niyo po, hindi sila pwedeng ma-expose sa araw kasi magkakaroon po sila ng skin cancer. Ano po? Yan, kaya tignan po natin ano po, kung ano pa yung mga dahilan po dito. Tignan natin dito sa next slide. May tanong po dito. Sabi dyan, what can we do to assure that we have adequate glutathione levels in our cells? Alam niyo po, ang Max International, naka-invento siya ng breakthrough science. Dito po sa next slide, pinakita dito yung breakthrough science. Pag sinabing breakthrough, ngayon lang po siya na-invento and may science base. So ipapakilala ko sa inyo ang formulator ng ating Max GXL. Yan po si Dr. Robert Keller. Nag-serve po siya sa faculty Mayo Graduate School of Medicine. Top doctor siya sa USA from 2003 to 2008. At triple board certified po siya. Internal medicine, immunology, and hematology. Bihira po ang doktor na tatlo po yung specialty niya. Kaya napaka-genius po si Dr. Keller. At 2,000 most outstanding scientists for the 21st century. So, hindi lang siya doktor, at the same time, scientist din po siya. At nakakapag-publish din po siya ng 100 articles in scientific and medical journals and awarded din po siya ng multiple patents. At nag-work din po siya sa NASA Apollo 11 project. Yan po. Pag i-check niyo po yung credentials ni Dr. Keller sa internet, nasa 32 pages po yan. Kaya napakahaba po yung kanyang resume. Ano po. Yan. So dito po sa ating next slide, ito po yung na-invento niya, kaya tinawag siyang breakthrough kasi the only food supplement na papasok siya sa loob ng ating cell. So yung white, blue, and red na precursor, yan po yung cysteine, glycine, glutamic acid. Alam niya po kung saan po yung cell na nangangailangan ng raw materials. So ang Max GXL, hindi po yan glutathione. Raw materials po yan para i-restore niya yung na-deplete na natural glutathione. So, kaya tinawag siyang breakthrough or unique yung ating product na Max GXL. Yan po ang ating Max GXL product. So, ang ating product na GXL ay hindi po siya gamot. Pagkain po yan na patataasin niya yung ating natural glutathione. Ano po? Sabi dyan, readily absorbed by the cells which will allow our own body to manufacture and increase glutathione levels inside the cell. So may absorption na nangyayari katulad yung nakita nyo kanina, no? Yung illustration doon sa cell, na-absorb yung ating cell. Yan. So ito po, itines ito sa mga tao, hindi sa mga hayop. Kasi pag tao nakakapagsalita, nasasabi niya kung ano yung naramdaman niya. So dito po, may 4 na grupo ng mga tao. Yung group 1, yung normal patient. Yung group 2, yung may HIV. Yung group 3, yung may cancer. And yung group 4, may chronic and viral illnesses. So, yan po yung black, yan po yung before, and then yung red yung after. So alam niyo po, yung mga users, sabi dyan, is dramatic increase in glutathione levels by up to 292%.
after only 2 months of daily use of Max GXN. So, ang ginawa po ni Dr. Keller, yung clinical study niya through randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover clinical study. So yan po yan, ano po, within 2 months of daily use. So, paano natin mag-gauge na tumaas na yung level ng glutathione natin? Actually, tayo mismo na may katawan, mararamdaman po natin yan na tumaas po yung level ng glutathione natin. Pero mayroon ding machine na pan-detect po dyan sa level ng glutathione ng bawat isa. Yan. So dito po sa next slide, yan, ipapakilala ko rin po sa inyo isa pang napakahusay na doktor at the same time scientist din po siya. Siya po si Dr. Herbert Nagasawa. Yan, alam niyo po, siya po yung naka-invento ng 3-minute antidote to cyanide poisoning nung nagkaroon ng Twin Tower bombing sa US ng September 11 bombing. Yan, na-address po yun within 3 minutes yung cyanide poisoning. Ngayon po, dito sa Max International, ang naimbento ni Dr. Herbert Nagasawa, yung powered by ribosine. Ano kaya ito? Yan, alam niyo po ba na yung cysteine, yan po yung fragile, yan po yung kailangan natin para i-boost yung ating natural glutathione. Ngayon, fragile, ang ginawa ni Dr. Herbert Nagasawa, isinaka niya po sa ribose. Kaya pagpasok ng dalawa, yung cysteine at saka yung ribose, naghihiwalay po yung dalawa. Yung cysteine, mag-produce ng ating natural glutathione. Yung ribose, nagiging energy or ATP. Kaya perfect combination po yung na-invento ni Dr. Herbert Nagasawa, yung ribose cysteine. At alam niyo po ba kung anong pangalan nitong product na ito? Yan po yung ating Max 1. Ano po? Yan, sabi dyan, yung ribosine was shown to be 300% more effective than NAC or N-acetylene cysteine. Kaya kung bagay itong Max 1, yan po yung pinaka-sniper or mabilis po yan, ano po. Yan, kung bagay yung na-invento ni Dr. Keller, yung Max GXL, dito po sa next slide. Yan, and then si Dr. Herbert Nagasawa naman, yung ating Max 1. At yung dalawa na yan, pinag-combine yan po yung SOGBT. Yan, na talagang nagustuhan na ng karamihan, ano po, yung SOGBT na yan. Yan, so alam niyo po, yung silang tatlo po ay glutathione enhancer, ano po. Ngayon po, is a perfect complement naman po itong ating product na Max 357. Sabi dyan is a unique blend of essential omega-3, 5, and 7. Ano pa ba yung benefits ng Max 357 natin? Yan, sabi dyan is maganda po yan sa may sakit sa puso. Maganda po sa mga mataas ang kolesterol. Maganda po sa brain and nerve health. Yan, insulin resistance, skin care, satiety and weight management, and vision. Yan, so kaya perfect complement po ito, no? Yung Max 357 sa ating Max 1, SOLGBT, and Max GXN. Kaya maganda po, i-combine po natin. So ito naman po yung SOLGBT na banggit kanina. Yan po, maganda rin po ito sa may sakit sa puso. Kasi meron po siyang 12 other ingredients aside po sa ribosine, yung Max 1. Yan po ay yung mayroon siyang resveratrol. Alam niyo po ba yung resveratrol na yan? Maganda po yan sa heart. Yan, kaya sa mga tested po namin sa mga diabetic patients, sa mga may prostate problem, lahat po, maganda po itong SOLGBT na yan. Yan. So, ito naman po yung ating kagandahan dito sa ating Max products. Binigyan po siya ng composition patent. Pag sinabing patent invention po yan, hindi nila pwedeng gayahin. Ano po? Sabi dyan, no change is allowed, not even a single ingredient in an attempt to duplicate the product. At mabibili lang po natin ito sa mga Max Associate at ganun din sa ating Max Office. Kaya i-contact nyo na po yung mga nag-invite po sa inyo yan, para maka-avail po kayo nitong ating Max products. Dito naman po sa ating next slide, ipinapakita dito yung ating benefits. Pag uminom po tayo ng Max products, number 1 po, yung energy level po natin talagang tataas. Totoo po yan kasi ako po ay dahil nagtrabaho po ako talaga mababa po yung level ng glutathione ko kasi
talagang na-stress po ako sa work at nagkaroon po din ako ng anxiety. Pero dahil dito sa ating Max GXL, na-address po yun. And then, slows down the aging process. Anti-aging po ito. Kaya pansinin yung mga karamihan, mga maunang mapapansin yung mga lalaki, makikita nila after 1 week or 2 weeks, nag-glow na po sila kagad. Ganon din po sa mga babae, ano po. And then aids muscle and joint recovery. Yan, so yung mga may arthritis po dyan, yung mga may gout, ito na po yung solusyon para sa inyo. Strengthen immune system. Yan, so napakaganda itong ating Max products, kaya talagang patataasin niya yung ating immune system. Detoxifies the liver and cells. So alam niyo po, yan, makakatulong ito sa mga may liver problem po dyan. Yan, at ganon din po yung mga may bukol o may namamaga sa katawan. Yan, so yan po yung fights cellular inflammation. And then improves mental focus and clarity. So sa mga estudyante, mga reviewees, lahat po mag-sharpen po yung ating memory. Improves quality of sleep, yung mga ma-insomnia. Yan, ito na po yung solution. Kasi ako rin po ay isa po dyan sa natulungan na yan. And then improve skin. Alam niyo po, pag malinis na po sa loob ng ating katawan, mafe-feel po natin sa skin po natin para siyang may lotion. Mag-smoothen po siya. And then, supports peak athletic performance. Ito yung mga iniinom ng mga Team Ascals, Team Alditas, yan po. And i-reduce din yung effect ng stress. Yung stress nandyan parati, pero ang gagawin ng Max product sa atin, ikakalmado po tayo. Kaya, yung tatlo na yan ay anti-stress din po. Yan. So, ito na po yung last slide po natin. Sabi po dyan, we only have one body. We have to take care of it. So, sabi nga nila, prevention is better than cure. So, lahat po yan, mayroon po tayong BFAD, may halal, may patent, may NSF. Yan. Kaya lahat po ng hingin nyo, mayroon po tayo yan sa Max Office. Yan. Kaya alagaan po natin yung ating organs. Kasi pag nasira po yung kahit isang organ natin, wala. Bagsak na po. Kaya sabi nga nila, yan po yung binanggit ko kanina na prevention is better than cure. So with that, thank you very much and back to you, Arlene. Thank you Ma'am Agnes. Okay, yan. Salamat po sa mga nandito nakakonect po sa Zoom. May nakita ko, ayan si Cory, nandito ulit. Nakakatuwa naman. Nakita ulit natin siya kasi matagal siyang hindi nakakonect. Okay, so andyan na si Cory. Kasi actually, ano naman yan. Hi Cory. Katatapos lang. Salamat Katatapos lang po ng tulong. Okay, salamat sa pag-connect. Sana sa susunod makapag-invite ka ulit. Nel, sister, Junelia po. Taga, Dito. po yan, sa Tabian. Okay, so may bisita ka. Oh, yan. Ito si Cory, ang ganda-ganda ng testimony nito eh. Okay. So sa ngayong gabi po, bisita po natin si Ate Lorma. Ate Lerms. Ate Lerms. Hello. Ayan, okay. So mahina ba talaga yung natin dyan, signal, Ate Lerms? Hindi naman, huminto naman ng ulan na nakuha sa tasan. Okay. Ayan, si Ate Lorma na ang magpapakilala sa kanyang sarili and pwede mo bang sabihin po sa amin ano ba nangyari sa'yo? And ato muna, ano pa yung name mo, taga saan ka, at ano ba yung nangyari sa'yo? Okay, sige, ganito. Ako nga pala, Max morning muna, no, sa lahat na nandito sa natin, sa virtual meeting. Ako nga pala si Lerma Dingsangan dito, taga Caloocan ako. 66 years old na rin ako at ito yung Max story ko. 2018, na-detect ako na meron akong breast cancer stage 3B.
Kung makikita ko, mamaya may ipapakita sa inyong picture kung gaano kalaki yung bukol na itinago ko for 4 years. Siguro by that time, siguro kung hindi ako umiinom ng Max, kumalat na sa buong katawan ko yung cancer cell. Ano yon? Alam ko na noon pa, maliit pa lang yung bukol, alam ko na cancer kasi lahi kami ng mga cancer eh. Yung kapatid ng mama ko, ang ikinamatay puro cancer. Breast cancer, colon cancer, merong liver cancer, yung mga tiyuhin ko, puro cancer. Yun ang, nasa lahi namin ang cancer. So, nung may nakapa akong bukol, alam ko na, sabi ko, naku, cancer to. Pero hindi ako natakot kasi alam ko, nakamax na ako by the time. Kaya lang, ang inom ko noon, ano lang, parang 2 capsule a day, 1 capsule. Tinitipid ko kasi bago pa lang ako, wala pa akong income. Dumating yung point, 2018, talagang lumaki na siya. As in, malaki na ha. Nagkukulay violet na yung bukol, may pumatong na bukol, nagkabukol-bukol kumbaga. Kulay, iba na yung itsura ng breast ko. So, nung January 2018, sabi ko, pinipicturean ko yon everyday eh. Hindi ko alam, sabi ng anak ko, maperam nga ng ng cellphone mo. Bakit? Hindi, meron lang ako, maglalaro lang ako. Hindi ko naisip na meron akong tinagong picture doon sa gallery ko. Nakita ng anak ko yung maraming picture, day 1, day 2, day 1 week, 1 month, gano'n. Nagulat. Lumapit yung anak ko sa ko, ma, alam ko na sikreto mo. Ba't ako magkakaroon ng sikreto? Eh, open naman ako sa'yo. Bukas na bukas, punta na tayo sa ospital. Alam ko na sikreto mo. Ganun. Naalala ko yung picture na pala na save ko doon sa gallery ko. So sabi ko, anak, wag muna. Alam ko naman yung kondisyon ko. Malakas ako. Huwag ka mag-alala sa akin. Kaya ko. Ganun pa yung ko sa anak ko. Hindi ba? Huwag ka mag-isip na kung anong ospital ha. Doon ka sa ospital namin. Kasi yung anak ko nurse sa Perpetual Hospital sa May Las Piñas. Sabi ko, anak, wag muna ngayon. Kasi meron pa kami reunion ng elementary. Aatin pa ako. Magsasayaw pa ako doon. Yun ang iniisip ko pa ha. Hindi, pero alam ko kasi sobrang laki. Kung makikita mo, yung isang kabila ko, yung right side ko, 86A lang eh. Pagdating sa kabila, nasa letter G na yata yun, 86G na eh. Kasi sobrang laki, kaya hindi ko alam kung paano ko babalansehin. Yung sa right side ko, pinapatungan ko kung ilang patong na ko, ano yung pinapatong ko doon sa mga medyas, kung ano nilalagay ka para lang magpantay. Kasi hindi talaga pantay. Akala tuloy ng mga ko, boobsy ako eh. Oy, peki yan, hindi yan boobsy ha. Akala ng mga nakakakita sa akin, boobsy, sexy, no? Pero hindi nila alam, may tinatago. Reunion, nagpa-check up na ako sa doktor. Sinamahan ako ng anak ko, nagpa-check up kami. Nung makita nung surgeon, kasi ang kaano niya doon kasi yung surgeon eh. Niloko ko pa yung doktor. Sabi ko, Dok, anong tingin mo? Cancer yan? Mami, definitely. Tingnan mo yung tsura. Cancer yan. Is that final and executory? Ginano ko, Papa, biro pa ba? Sabi ko, Mami, cancer yan. Hindi lang natin alam pa yung stage yan. Kailangan mabiopsy na yan. Sa madalit salita, on that day, binayopsy na. Pero matagal bago dumating yung result ng biopsy. Parang 3 weeks yata yun eh. So, after 3 weeks, dumating na yung result. Stage 3B. Inirefer na agad ako sa onco. Nakita nung onco, yung itsura ng bukol, nakita niya yung na talaga. Yung stage, nakita niya na. Sabing gano'n ng doktor sa akin, hindi pwedeng operahan yan. Kailangan paliitin muna kasi hindi magsasara. Ma-open yan. Kaya kailangan magsara siya, kaya kailangan paliitin. Sa madalit salita, yung in-schedule na ako ng chemo. Kasi ang sa akin, 8 sessions of chemotherapy. Ang ginagawa ko, alam ko na isasalang ako. Bago ako umalis ng bahay, naka 6 capsules na ako. Alas 12, isasalang ako. 4 hours ang chemo eh.
Pagdating doon at isasalan ako, magte-take ulit ako ng 6 capsules ulit. After 4 hours, another 6. Di naka-80 na ako. Pagdating ko ng bahay, pagpatulog na ako, meron pa akong 2 Max 1. Sarap ng tulog ko nun. Kinabukasan, sabi ko sa'yo, nasa PCSO na ako nakapila. Hindi ko iniinda yung yung effect ng chemo sa akin. Nagugulat nga yung mga yung kapatid ko. Hahanapin ako, kakikimo ko lang, nakagala na ako. Ano pa to? Sabi baka ko ano nang nangyayari sa akin ko. Hinahanap na ako ng sambayan ng Pilipinas, sambayan ng Caloocan. Kung nasaan na ako, yung mga pinsanan ko, hinahanap na ako. Hindi nila alam nasa ano ko. Isipin mo aakit bago ka makarating ng PCSO, sasakay ako tricycle, jeep ulit, another jeep, aakit ka ng footbridge, tapos doon. Pag uwi mo, ganun na naman, pasalin-salin. Yung hirap na yun, hindi ko iniinda talaga. Promise. Kasi yung strength na binigay sa akin ng Max products ay super. Sabi ko, ang husay. Lumipas yung ilang session na yon, ganun lagi ang ano namin. Sabi ko nga ganon, yung iba hindi nakakakain. Yung iba suka ng suka. Yung iba, 1 week nakarapay, hindi makabangon. Hirap na hirap. Ako hindi. Araw-araw nasa loob ako ng palengke. Nakamas nga lang. Kasi syempre, mahirap eh. Ano pa andun pa yung chemo. Syempre, lumalaban pa yun sa mga good cells ko. Pero sa totoo lang, hindi ko naramdaman yung panghihina, hindi ko naramdaman yung walang ganang kumain. Ewan ko ba kung bakit yung ganang kumain hindi nawala sa aking sistema. Yun ang binigay sa akin ng Max. Kaya lang, no, after 4 sessions, tiningnan yung kung sinukat ulit yung breast ko, lumiit siya pero hindi ganun kaliit. Hindi yung desired ng liit ang gusto nila. So sabi nga ng Odsi, bali isingit na natin yung radiation therapy. 33 session yun, araw-araw. Pahinga ka lang ng Sabado at Linggo. Madali lang naman yung chemotherapy, ay yung radiation therapy. Parang 15 minutes ka lang nakasalang. Tapos nakataas yung kilikili mo, ito susunugin. Siguro yung after 12, yung mga yung kalagitnaan, siguro mga 15 salang na ako. Nakita ko yung breast ko parang longganisa, nagpuputukan. So sabi ko, ano na ito? Ang hapdi. Kung pwede lang, ayoko magdamit, ayoko magbra, ayoko kasi dumidikit talagang pero sa tulong naman ng Max, hindi ganon kung titingnan mo, kala mo pero tolerable yung hapdi, tolerable kasi may pinapahid ako noon ng aloe vera Yun ang medyo na parang suting malamig, hindi masyadong Pero kung titingnan mo yung itsura no, talagang para kang manghihina. Kaya ako hindi ko araw-araw yun, bahala ka dyan. Tapos, lumiit, pero hindi natuloy. Hindi talaga yung liit na liit. Sabi ng doktor, nung oncologist, kailangan na natin operahan. Hindi na natin pwedeng patagalin pa. Kasi na yun October na mag-o-October na. Biro mo, ilang buwan na. Konting liit lang, So, tinapat ako, hindi natin masasara yan, kailangan magkaroon ng skin donor. Nirefer ako sa cosmetic surgeon. Ayan, wow, ang sarap, ang ganda. Cosmetic surgeon, kailangan daw tapesan ako ng balat sa hita. Hindi pwede sa sa puwet kasi ang dami kong butlig. Kakahiya, ang dami butlig. Kaya sa hita ako tinanggalan ng balat para itapal. Sa madalit salita, inoperahan na October 5, inoperahan na, anniversary ko na nga pala, 6 years na. October 6, ngayon pala yung anniversary ko, October 6, naoperahan ako, tinanggal yung, talagang ang laki. Binayopsi nila yung lahat ng nakuhang kulani sa kilikili ko, 17 yun
Inisa-isa, binayopsi inisa-isa. Good news, wala ni isang cancer cell. Ibig sabihin, nakatulong yung Max products na iniinom ko, kinulong niya yung cancer cell doon lang sa lugar, doon lang sa breast ko. Hindi talaga siya hindi siya talaga kumalat. Isipin mo, ang talagang dapat anhan niya yung kilikili ko, yung mga kulani diyan. Hindi talaga siya nakalabas. Kinulong talaga siya. Sa madalit salita, nagulat nga yung mga bakit gano'n? Bakit wala man lang ni isa walang nakakawala? Ang galing. Kumbaga parang pati yung na-amaze din yung mga yung oncologist ko, yung surgeon ko, na amazed din sila sa result. Wala, talaga hindi kumalat. Sa madalit salita, natapos na yung graduation ko, na ako, naka-graduate na. Talaga meron pang graduation eh. Nakakatuwa pala diyan. Pagka natapos mo na yung session mo, kakalampagin yung kampana, para meron silang maliit na bell. Ibig sabihin, graduate ka na sa chemo, graduate ka na. Kumbaga, yung lahat ng procedure, graduate na. Kaya tuwan-tuwa ako ng mga panahon na yun. Sabi ko, ang galing. Alam mo, sa mga cancer, sa may mga cancer, siguro ang maipapayo ko lang, pagka alam mo may sakit ka, huwag ka matakot. Unang-una, may product tayo na napakahusay. Max GXL, sa GPT, Max One, lahat yan makakatulong sa natin, problema natin sa kalusugan. Ang lang doon, ang importante lang doon, mindset. Isipin mo na hindi, kaya ko to, malakas ako, kaya ng Max products ito. At saka with the help of yung mga kaibigan, kamag-anak, kapatid, pagka nandyan sila at malaking bagay yun. Kaya huwag kayong matatakot na cancer ito, mamamatay na ako. Hindi. At saka yung pag alam mo, kunyari, katulad yun, na ako, naka-graduate na ako, yung lifestyle mo, baguhin mo talaga. Ako, ayoko na talaga mapupuyat. Dati ko magpuyat ako, inam eh. Talaga alauna, alas 2 ako natutulog. Ngayon hindi na. Alas 9 pa lang talagang gusto ko na ipikit ang mata ko. Ganon, kumbaga binago ko lahat yung lifestyle ko. Ayoko na ng stress, ayoko yung manulungkot. Gusto ko lagi masaya. Yun ang ko talaga. At saka yung mga talagang yung mga process na pagkain, longganisa, ham, talaga umiiwas na ako diyan. Talaga tumitikim, pero yung sabihin mo mag-pray, magtakaw ka, hindi na. Ganun na talaga, kumbaga yun na talaga ang ko. At saka yung exercise then walking, ako araw-araw talaga, 1 hour ako walk. Nagwo-walk ako eh. Yun lang ang mapapawis ko. Siyempre, pagka may edad ka na, miski pa paano, madali ka na rin mapagod eh. Yun na nga anihin mo. Pero yung lakas ng katawan mo, yung talagang parang normal na lang. Ay, nakakakita ko LRT eh. Tumatakbo pa ako doon. Nga lang, konting hingal. Pero pagka naihinga, inhale, exhale, wala na. O, takbo ka na naman. Kumbaga, nakaka-travel pa ako anywhere. Gusto niya rin, katulad ko kapatid ko, taga Dasmariñas. Gusto ko umuwi doon. Mamasahero lang ako. Kaya kong mag-transport from here to Cavite, anywhere in the Philippines. Kumbaga parang kaya ko pang bumiyahe, kaya ko pang sumampa sa jeep, sa bus, sa tricycle, upo rito. Ganon kalakas ang Max products natin. Bibiyan super strength talaga. Talaga ewan ko kung sabi ko buti na lang ang Max International merong ganung product at nabiyayaan tayo. Kaya kung sino man diyan na nag-aatubili pa na uminom, wag, sayang yung chances. Malay mo, doon kayo guminhawa, doon kayo makalasap ng ginhawa sa katawan. Try it, wala namang mawawala eh. Bibigyan pa kayo ng talagang healthy body, healthy cells. San ka pa? Max lang ang makakapagbigay niyan sa atin. Tulad ko, oh. Kaya ngayon, 6 years, happy anniversary to me. Kaya 6 years na pala ngayon. Ngayon pang ko. Naka 6 years na rin survive. Oh, kaya masasabi ko sa sarili ko, I'm a cancer survivor.
cancer fighter. Yun ang talagang kinlaim ko na noon pa. Maganda lahat ng result na ano ko, kapapacheck up ko lang ng laboratory ko. Pasok sa banga lahat. Wow, di ba? Hindi ako high blood. Hindi ako high blood. Ang Ah, sugar ko, okay. Kaya sabi ko, wow, talaga naman si Lord. Ang galing. Galing ah. din ng product. Kaya, ano nyo, maintain nyo lang yung products natin. Inumin nyo. Laklakin kung kailangan laklakin. Magkakaroon kayo ng magandang pangangatawan. Yun lang ha. Salamat sa pakikinig sa aking istorya. Sana wag kayong magsasawa ha. Yes, thank you, Ate Lerms. Ate Ayan, Lern, si Ate Lerma, positive mindset salamat. ka. Oo, Grabe, kaya, oo. mm. Isipin mo yun. 6 years na pala, no, Ate Oo, Lerms? na ako ngayon, anniversary ko. Hindi, nawala sa loob ko, anniversary ko nga pala ngayon. Grabe na. Oo, Yes. survivor talaga. Mm. Oo. Ate So, Lerms, Kaya napansin ko masaya, po masaya ako yung na yung sa na-survive ko. operation nyo, di ba, ni-scrape talaga yung, yung sa legs ninyo. Gaano katagal Oo. bago kasi di ba, nung nakaraan pinag-usapan natin yung wound healing. Gaano mm. katagal na gano'n natuyo, nag-close ba siya? Hindi, kasi weekly, kailangan chinecheck yung chinecheck yung aking sugat eh. Weekly may natutuyo eh. Hindi nga inabot ng ng 2 buwan. Ina-expect ni doktor mga 3 months to 4 months ang total heal eh. Mm. Pero sa akin mabilis. Hindi Mm. lang ako matanong siguro, ano ba pinagagagawa mo sa buhay mo? Ang bilis umano nito. Ang bilis matuyo. Mm. Talagang, Diyos ko, sabi ko sa iyo, nung bagong tapal nito, huwag ka lang maglakad, umaagos yung dugo eh. Oo, masakit yan. Madugo, Maliit talaga mo. madugo. Pagka yung sa Oo. madugo eh, di ba? Mahiwa ka lang, talagang madugo na eh. Oo, Mm. tsaka, Kita kaya, at saka oo. yung sa breast daw talaga, kasi meron akong patient din na parang sa'yo din, inooperahan siya sa breast. Ang sabi daw talaga, di ba meron ka bag pa? May bag pa kayo para doon, yung sa Ang tawag dugo. namin doon, Granada. Mm. Oo, kasi yun Granada, talaga yung oo. sa no, ang sabi daw talaga, ang pinakamadugong operation is the breast. Ewan ko lang, yun yung narinig ko sa kanya. Ewan ko lang kasi Mm. dito si Doc. Hi, Doc. Good evening po. Good evening, Good Doc. morning. Max. Good evening. Good evening, Hello, Doc. morning. Ayan, nasa po kayo, Hello. Doc. Sana hindi Yung sa mawawala akin, yung signal ko, mahina. Mahina. Nasa Toge kayo, Doc? Tugegaraw? Yes, yes, nandito kami. Oh, okay. Ayan. So, thank you, Ate Lerms. oo. Standby ka lang, Ate Lerms, kasi may mga Oo. itatanong tayo kay Doc, 'di ba? Ayan. So, marami po tayong first-timers dito, Doc. So, we have Doc Kaloy on the line. Andito po siya. Yun nga lang, medyo mahina po yung internet ni Doc, kaya naka-close po, naka-audio lang po tayo. Kasi nasa Tuguegarao. So, hopefully po ay hanggang mamaya ay matuloy-tuloy po natin yung ating question and answer. Salamat po kay Ate Lerms. Nakita nyo naman po kung gaano kaganda yung ating product even sa stage 3. Nakita nyo naman po kung gaano kalaki na yung breast ni Ate Lerms na nangingitim pa. No, buti na lang daw yun. So nag-undergo po siya ng chemo, radiation, ayan sa kung ano-ano. Okay. So before po ako magtanong kay Doc, syempre dapat kayo ang magtanong. Hindi ko nakita yung sa Facebook Live. Baka may mga na-miss ako. May mga tanong po ba kayo sa May mga tanong ba sa Facebook, Ate Agnes? Wala akong napansin na tanong. Kasi nung nakaraan, sabi sa akin, Ma'am, hindi mo binasa yung tanong ko. Sabi ko, ha? Natabunan na siguro. Sorry po sa mga hindi ko nababasa. Pwede ninyo naman pong ulit-ulitin kasi minsan po nawawala kasi yung Facebook ko. Ayan. So, baka may tanong po kayo, Ma'am Jomelia. Meron po ba kayong tanong? As of the moment? Wala pa? Okay. Ah, Sino po yung may mga tanong dito?
may mga tanong. Okay, siguro ako na lang magtatanong kasi ako, um, kanina Doc, may Wala, iba't ibang, wala pa. oo. First, meron pang tanong, may tanong ka, Cory. Ma'am, paano mag-avail ng product? Ay, Sir Cesar. Sir, sino po yung ano ninyo? Sino po yung nag-invite sa inyo dito, sir? Sir Cesar Labadan. Sir? Oo. Sige po. Mamaya po, sir. Parang ano, no? Ayan. Ayan. Tatanungin natin si Sir Cesar kung sino yung nag-invite sa inyo. Sila po yung kakausap sa inyo. Arlene Arlene, Olarte, parang ako pala yun. Ayun. Ayan, siguro sa page ko, sir, ano? Sa page ko. Sige po, i-message ko kayo. Hindi ko kasi makita po sa page Sir Mamaya po, sige po. Ako na lang po mag-message lang po kayo sa akin, sir. Sir Alan, Doc, may tanong po kasi sa akin kanina. Siyempre, ano, alam niyo naman po, mga first timers po sila. Yung ano, hindi daw po ba maapektuhan yung kidney kapag nag-take ng ating Max products? Definitely hindi, especially kung ang ginamit mo is Max 1. Dahil ang fear lang naman natin sa kidney is yung mga effect ng possible components. Kasi remember, itong mga gamot na iniinom natin is metabolized either in the kidney or in the liver. So meron yung excretion niya is nandun sa liver, yung iba naman sa kidney. So with regards to our products, there is always a possibility na yung other components niya might, hindi naman dahil wala pa naman tayong nakita na gano'n. Pero kung yung medyo parang sensitive yung natin, yung clients natin, yung gusto nilang malaman talaga. So kung gusto mong manigurado, yung Max 1 para walang ibang component. Because remember, itong Max International product, hindi ito medicine. This is food supplement ito. And nasisira yung kidney natin because of the free radical, which includes yung drug itself, yung gamot na iniinom natin. Then of course, yung mga nabanggit earlier na yung mga stress, kulang sa tulog, kulang sa exercise. So yun yung mga sources ng free radical that is causing our disease. Now, kung kunin mo ang history ng mga nagdadialysis ngayon, ang unang makikita mo dyan is sila yung mga frequent ang infection sa mga paa noong kabataan nila, nung mga before nag-aral, naging pupil, ganon. Yung maraming maraming infection sa paa. At paminsan-minsan yung infection dito sa throat, yung tonsillopharyngitis. Wherein, kabaligtaran naman sa rheumatic heart disease, yung palaging nagsosore throat, yung tonsillitis, tonsillopharyngitis, siya naman yung nagkakaroon ng rheumatic heart disease, pero pwede rin siya magkaroon ng acute yung sa kidney naman, kidney problem. So second, na possible reason why itong mga na maraming nagdadialysis is yung effect na ng diabetes. Diabetes, hypertension, gano'n. Then another would be yung erratic na pag-inom natin ng gamot. Yung hindi nireseta ng doktor, basta inom ka ng inom ng gamot. So yun yung mga three main causes na nagkakaroon ng sakit. Ngayon, doon sa question, definitely, it's very sure na hindi niya sisirain ang kidney. Yan nga lang yung problema natin kung minsan dahil kaming mga doktor, lalo na yung medyo Western kasi masyado yung pinag-aralan namin. So yung Eastern medicine kung minsan parang hindi masyadong pinapansin. Ako kasi very vast ang experience ko when it comes to Oriental or Eastern medicine kasi nung when I took my masteral degree sa Thailand way back 1991, 1992, ang parmasya noon sa Thailand, yung pharmacy nila ng hospital,
or sa rural health unit or sa mga district hospital nila, nahati yung pharmacy into two. Synthetic drugs yung isang kalahati. Yung kalahati naman is herbal medicine. So matagal na kasi ako na medyo nakuan ko yon. Then when I work in Abra for 2 years and when I work in Calayan Islands, yung Babuyan Islands for 10 years as the municipal health officer sa Calayan, then as a medical director sa isang hospital sa Abra, sa Manabo. Pag medyo kinakapos yung synthetic drugs, I am aware yung mga itong ginagamit natin ngayon na kung maalala nyo, itong Sambong, itong Lagundi. Doon pa lang, meron kasing doktor din dito sa Cagayan Valley na tiga UP na inaral niya rin yung 10 at least na na mga barks or roots or leaf ng mga trees or shrubs. So, kaya meron akong orientation. That's why, nung nalaman ko itong product ng Max International at hindi ko rin naman alam yung panon, medyo napakahirap kasi ang biochem, medyo natutulugan namin na subject ito nung nag-aaral kami. Nung na-discuss sa akin nung applying ko regarding the importance of glutathione, at yan lang naman yung nakukuha natin ng either Celgevity or Max1 or Max GXL, Max ATP or Metaswitch. Glutathione lang kasi importante. Doon ko nakita yun pa yung pinaka malakas na antioxidant, yung anti-free radical. Kagaya na nasabi ko earlier, free radical ang nagkokos ng sakit natin. Like yung may kidney disease ka, mataas ang creatinine mo, may infection yung ihi mo, parang ganon. Because of that free radical, kaya siya nasisira. So kailangan mo ng anti-free radical. So itong product natin, ang pinakamaganda. Ang ganda-ganda nga yung pa ni Ma'am Lerma earlier, yung kanyang testimony. I will delve on that later on after answering this question. So siya yung pinaka-importante na magtanggal ngayon yung free radical that is causing your kidney disease if you have a kidney disease. Kung takot ka naman na baka masira yung kidney ko pag i-take ko ito, definitely hindi. Any of the product. Pero kung talagang medyo may takot ka, I would suggest na yung Max1 ang i-take mo. Okay, sige. Thank you po, Doc. Salamat po sa napakagandang paliwanag. And tama naman po yung sabi ni Doc. Doon naman po sa mga nagtitake nito. Doc, ilang taon na po kayo nagtitake ng product? Since 2013 ako naging member dito. So bali 11 years na. 11 years na and So bali hindi lang Doc? ako 11 years. 11 years na kaming mag-asawa, yung tatlong anak namin 11 years din. Pero yung panganay na anak ko nung nabuntis, dire-diretso yan, hindi na tumigil yan. Then nung pinanganak na yung apo ko, so 7 years old na ngayon, 7 years na rin nagte-take yung apo ko. So ganon yung the whole family is taking the product. Ayun, Doc. So nasagot na rin po yung isa. Natanong din po sa akin kung pwede daw po ba yung Max product sa baby. Yun. Buntis or baby pwede. Pwede. Kasi nasubukan ko na sa anak ko mismo at saka yung apo ko mismo. Oo. Yung kwan lang kasi yan Kasi ang Doc. nababasa nyo kasi, ang unang mababasa nyo sa box or sa bottle is no therapeutic effect. So hindi ibig sabihin nun na hindi nakakagamot. In fact, hindi natin pinag-uusapan ng gamutan dito. Pero i-observe na lang ninyo later on. Narinig nyo naman kanina kay Ma'am Lerma. So we are not talking about kwan dito, gamutan or cure. No therapeutic claim kasi hindi kasi ito gamot. This is not synthetic drugs. This is not medicine. It is a food supplement. So there's no therapeutic claim regarding this matter. Pero pahapyaw si Ma'am Lerma, kung in-explain niya sana, na-explain niya nga nagmomol siya. Pero maganda kung in-explain niya rin sana na yung mga nakasabay niya, naiiwan sa hospital or umuwi sa bahay, akay-akay. Siya maglalakad na uwi. So makita mo quality of life ang tawag doon. So doon pa lang makita mo na yung ganda nitong product natin. So napakaganda yung testimony niya kanina and I will take now this opportunity na mag-explain doon sa nakita niyo explanation niya kanina. Pinaoperahan niya, nag-chemo,
nag-radiotherapy. Yung mga hindi kasi nakapag-decide, very clear naman eh. Na yung mga hindi nakakapag-decide na magpa-opera or magpa-chemo, kasi dito lang sa Tugigaraw ngayon for the past, dumating ako dito ng Monday yata, almost 7 days na daily ako doon sa office. Ang dami nung ayaw magpa-opera, ayaw mag-chemo. Iisa lang ang rason. Kasi itong mga ayaw magpa-opera, itong ayaw mag-chemo, kung tanungin mo sila ng yung talagang in-depth interview or in-depth questions, yung mga nagpa-opera kasi, yung mga nagpag-chemo kasi, nakamag-anak nila, kaibigan nila, kakilala nila, ay namatay. Ganun kasi. Now, meron malaking diferensya. I-correlate nyo ngayon kay Ma'am Lerma. Siya nagpa-opera, nag-chemo, nag-radio while taking the product. Eh yung mga alam nyo kasi, yung mga sinasabi nyo namatay kasi ng kakilala, kamag-anak, etc., hindi nag-take ng Max products. Eh si Ma'am Lerma nag-take eh. So yun ang malaking diferensya. That's why, huwag nyong gamitin yung alam nyo na or nasa memory nyo or nabalitaan nyo na namatay yung mga nag-chemo, nag-radio, nagpa-opera because they did not take the Max products. Pero kung tanungin natin sa buong Pilipinas, yung mga nag-take ng product na nag-chemo, nag-radio, tingnan nyo 6 years na si Pan, Ma'am Lerma. Meron na dito yung mga inabutan, let's say, usually kasi aabutan ka dyan ng mga kwad yung maswerte-swerte, meron namang nabubuhay within 5 years. Walang lumalampas dyan eh. Within 5 years. Kasi ang nangyayari dyan, yung free radical na nag-cause ng cancer mo, pag dating ng chemo, pinatay niya yung cancer, pero 2 free radical ang naiwan. So in due time, may lalabas ulit na cancer, wala na. Hirap nang gamutin yun dahil complicated na yon. Unlike itong kwan natin, pag nagtetek ka ng Max International product, yung initial free radical that cause your cancer, inyo-neutralize niya kaagad, so wala na yon. Pero nandun yung cancer mo. That's why magpa-opera ka, magpa-chemo ka, magpa-radio ka. Of which, yung radio and the chemo is again another set of free radical that can cause another disease in the future. O, tinanggal mo na yung cancer mo. Now, naiwan ngayon yung effect ng chemo, yung radio. While you are taking the Max International product, nawawala rin yung free radical na yan. So, what is left is wala. Kaso, napakaganda yung kwan eh. Yung explanation ni Ma'am Lerma na after everything, binago na niya yung lifestyle niya. Yung mga processed food, baliwala na, natutulog na siya ng maaga, nag-exercise siya. Kasi yun yung mga dahilan kung bakit initially nagkaroon siya ng cancer. Noong grabe ang pag-take niya ng processed food, ang hindi natutulog. Kaysa tubig ang inumin niya, kung hindi mangkok, yung espiritu. So that's why nagkaroon siya ng cancer. Pero while taking the product, Max product, na-neutralize yung free radical that cause the cancer. Now with the chemo and radio, another set of a bigger even, mas delikadong free radical, kaya hindi makatayo yung iba eh. In her case, bakit siya nakakamol? Kasi habang pinapatay ng chemo, yung cancer cells, pinapatay niya rin yung normal cell. Kaso, since you are taking the product, yung papasok na free radical sa loob ng normal cell mo, inyo-neutralize nung glutathione that is produced by the Max International product. Kaya normal yung normal cell mo, kaya ka nagpo-produce yan ng ATP, pero kang energy. Hindi siya nasisira, kaya malakas ka, nagmomol ka, masarap ang pakiramdam mo. Yun ang diferensya. So, di ba, very clear naman na nakikita mo, compare mo yung nagkikimo or nagdadialysis, taking our product, compared doon sa hindi nagtetek ng product, ang layo. Kung maalala mo, Ma'am Agnes, yung nag-lecture ako sa Baguio, di ba, pinadala namin yung interview ko yata sa radio. Nagsasalita na katabi ko, alam mo bang may sakit si Cecil? 3 times a week ang dialysis niya. At 34 years old yata siya. Pero tingnan mo itsura niya. Siya rin ang nag-MC sa amin. Napaka-active. Ay, nako, parang walang sakit. Kaya yung entrada ko nga nung nagtanong ako sa mga nilecturan ko, sino sa inyo ang nakakaalam ng itsura or estado ng nagdadialysis? Siyempre, alam nila yan, mahitim, nanghihina, nasusuka, kanyan, talagang lahat na sinabi nila. O tumingin nga kayo sa likod, or yung nasa likod, yung nag-MC kanina, yung nagsasalita, nag-introduce sa akin. Yan, 3 times a week na
nagdadialysis ka. Nagulat sila. Hindi sila makapaniwala. Now, yung testimony ni Ma'am Lerma earlier explained everything. Use the Max product to neutralize yung nag-focus ng sakit mo while taking the synthetic drugs. Kahit man yan para sa diabetes, para sa high blood, para sa cancer, para sa dialysis, and modify your lifestyle. Kasi doon nanggagaling yung free radical. Yung nag-focus ng sakit natin is galing sa lifestyle natin. So, that's why holistic yung approach natin dito, exemplified by the testimony of Ma'am Lerma earlier. Bago lang kasi nung nile-lecture ko itong lifestyle, kaya ngayon nakakasama na yun na sinasabi na binago na niya. And that is now maintaining her. So, binago ang lifestyle, nagtetik ng Max product, okay lahat ng laboratory niya. So yung western medicine na lang niya ngayon is laboratory for monitoring. Normal ang blood pressure, normal ang sugar. So hindi na siya nagtetake ng synthetic drugs. Itong product na lang natin and with a modification of the lifestyle. Thank you, Doc. Salamat po. Well explained po. Thank you. Ayan. So, meron pong tanong sa Facebook, Doc. Ano ko lang. She's Ma'am Imelda. Sabi niya, "Hi, Ma'am. Na-diagnose po ako ng lateral mass tank. Waiting po sa result ng biopsy. Nag-start na ako uminom ng Max GXL pero 4 cups lang iniinom ko. Mga 2 days na akong nagtitake. Ilan po ba ang required na dosages ang dapat i-take for lateral mass sa tank?" Lateral mass saan? Saan? Sa ano po, dila. Tatang. Oh, sige, okay. So ang mga oropharyngeal mass are medyo may pagka-aggressive yan, pero depende sa result later on ng biopsy niya kasi nasabi ko earlier na napaka-kanyan na medyo aggressive, malignant yan, pero nandyan din yung cancer, yung tinatawag namin adamantinoma. Halimbawa dito sa ipin, may bukol dito sa panga, kahit 30-50 years yan without operation, without chemo, walang problema. Pero on the other hand, yung mga bukol-bukol na maliliit sa bandang yan din, sa lips or sa inner cheek or sa tongue or sa throat or sa tonsils, kung minsan kabaligtaran naman yun. Napaka-aggressive ng mga yan. So anyway, kagaya na na-explain ko sa breast kanina, good that you are now taking the product. Ibig sabihin, nanoneutralize na yung free radical that cause ng bukol ng dila. Okay, nanoneutralize na. Pero remember, saan ba galing si free radical? As early as now, medyo i-modify na yung lifestyle. Very clear rin na kay Ma'am Lerma. Kahit 3 lang yun nasabi niya is tulog, exercise, saka processed food. That is very important. So tignan natin yon. Then nagkaroon ka ng problema because of the free radical. Now, whatever the result of the biopsy, ready ka na later on for chemo or radio or whatsoever na medical or surgical procedure na gagawin. So ready ka na by that time. Kaya dapat medyo unahin mo na. Now, when it comes to dosage, pare-parehas naman ang sakit natin. Pare-parehas naman na may nag-chemo, pare-parehas naman na mayroong nag-dialysis, pare-parehas naman na number 1 killer is heart attack na na-save. Pare-parehas din na yung stroke, aneurysm, mga ganyan. Merong area dito sa Philippines, that is Albay area, mula nung 2009 up to now, yung dosage lang na nakalagay sa company ang sinusunod. It's the normal dose. Yun lang ang sinusunod din, whatever the case is. So, bali pan yun. So, what I'm trying to point out is, you can do that, you can follow that dosage, pero tignan natin kasi yung lifestyle natin. That is very important. Kasi mamaya, baka sa dami ng free radical that is coming from our lifestyle, hindi kaya nung glutathione produced by the Max International product to neutralize. Yun. So, yan ang rason kung bakit yung iba, medyo marami yung naibibigay. Dahil yung free radical ang culprit eh. So, you have to look at that. The normal dose would be enough. Max GXL ngayon, 3 capsule 2 times a day. Cell-GBT, 2 capsule 2 times a day. Max 1 capsule 2 times a day. Yun yung normal dose. Now, pag hindi mo kaya,
yung kwan mo, yung modification ng lifestyle mo, hindi mo naman mabibigla talaga yan eh. Naninigarilyo ka ng 2 to 3 packs per day. Umiinom ka ng isang gin sa isang araw o kalahating gin, hindi mo naman basta-basta matigil yan. Yan yung tinataas namin kung minsan ang dosage. Ganun yun. Thank you, Doc. Di bali, Doc, kakausapin ko na rin po siya for the lifestyle and the dosage. Yan. Pero at least coming from you, salamat po sa pag-advise sa kanya tungkol doon sa ano. So talaga palang pagka sa tank, may ano po, no? Kasi parang nakausap ko po siya minsan, hindi na, ano yung mask niya. Mabilis lang po pala yun, Doc, pag sa sa dila. Kasi nung nakaraan normal pa eh, tapos biglang nagkaroon po siya ng mass. Yeah, pwede yun. Pero it does not mean naman na kahit mabilis mag-form ng kwan yan, ng mass yan, pwede pa rin benign, pwedeng malignan. Mm-mm. Pag benign, yung sabi ko nga, may parang thyroid gland na medyo kahit cancer yan is hindi masyadong aggressive. So ganyan din yung ibang oral cancers na hindi rin masyadong aggressive pero mga 5% lang yan. 95% talagang aggressive ang mga oral cancers, be it tonsil, throat, tongue, lips, inner cheek, ganyan. Medyo kanyan, aggressive at toxic. Okay. Sige po, Doc. Thank you, Doc, sa sagot po ninyo. Talagang no, hindi po talaga natin masabi, no, kung ano yung magiging sakit natin. So, actually, ayusin po talaga yung lifestyle. Iba po talaga pag Siyempre, lifestyle lang ayusin mo, pero yan, bakit ko ba igigiit ang Western medicine? Hindi ko naman sinabi pag Western medicine gamot eh. How would you know your problem pag hindi ka magpa-x-ray? You never know. And how very complete yung kanyang testimony. Start of the disease until monitoring, hindi nawala si Kwan, si Western medicine. Sa monitoring ngayon, hindi mawawala dahil every year magpa-check up yan or every 6 months. So, kailangan mo yung laboratory. So, yun naman yung Western part lang. Pero ngayon, just continue taking the product and one ng lifestyle. Yes, Doc. Thank you po, Doc. Ayan, medyo nagiging maliwanag na sa atin kung gaano ka-importante po yung ating lifestyle. Okay, so ayusin po ha. Guilty po kami na doon, Doc. Parang mahirap po ayusin talaga 100%. Kasi minsan, naku, pag may nag-aya ka na, nag-crave ka na ng food, yun pa lang no? Marami po yun yung pong pinag-usapan po natin kanina, radiation, pati yung sa lifestyle, marami po yun. Tayo po ba nakakapag-exercise? Baka mahirap. Parang mahirap po, no? Sa ngayon mag-exercise everyday ng 30 minutes, di ba? Pero kaya naman po kung kakayanin, no? Ayan. So, meron pa po bang mga tanong dyan na Kaya nga Ma'am Arlene, pag i-picture nyo yung lecture ko na ang nagkakasakit ka because of free radical. Ang free radical galing sa lifestyle. So ano yung gamot ng sakit? Nandiyan na lahat para sa high blood, para sa diabetes, para sa cancer. So may gamot yan. You call that the synthetic drugs or Western medicine. Now ano ang gamot nung free radical? We have the best. The best na ito there's nothing better than the glutathione being produced by the body because of Max International product. Yung sinasabi ko palagi na comparing a formula milk which is exogenous, galing sa baka, galing sa sheep, or galing sa goat, compared sa mother's milk. So makita mo yon, yung formula milk, pag magandang klase, overweight yung bata. Pag evaporada condensada, underweight. Nagkakasakit palagi yan. Pero yung mother's milk, yung exclusively breastfed, normal ang weight, hindi nagkakasakit. Ganyan din itong glutathione produced by the body. It is the most potent antioxidant. Yung glutathione outside, yung exogenous, iniinom mo, wala yun compared dito sa produced by the body. So all other food supplements na antioxidant na mga naririnig natin sa market, in fact,
yung sabi ko kanina na Max 1 na walang ibang herbs, yung mga may hawak kayo, yung merong cordyceps, quercetin, resveratrol, grapeseed, bioperine, glucosamine na part of Max International product, all of those are antioxidants and anti-inflammatory. But the glutathione is the most potent, of which our product is enhancing our body to produce glutathione. So, nandyan na. Now, doon naman sa lifestyle, ano ang gamot nun? Disiplina. Ang hirap. Ang hirap gawin. Number one na hindi natin maayos na is the ozone layer. So yung UV light, diretso sa atin. Another, kung nasa city ka, is pollution. Hindi mo maayos yun. The rest would be expensive and expensive at saka mahirap din, pero pwede. Like for example, food. Kung talagang basahin mo, ikaw na ang magtanim ng pagkain mo, ikaw na ang mag-alaga ng pagkain mo. Mahirap. It could be more expensive, but it could be cheaper also, depende kung saan yung location mo. Ang tulog, nasa iyo na rin yan. But what is important is our product can help us. Yung tulog, maganda ang tulog natin. Exercise, kung minsan kaya natin gawin, disiplina natin ito, pero kung minsan wala kang energy. But this product will give you the energy to do the exercise. Now, pagdating naman sa stress, ang naitutulong ng product natin, for so long, na nagtetake ka ng kung ano-ano, walang nangyari. Yung kasabay mo na nagdadialysis at saka nagkikimo, nakahiga, nagsusuka. Ikaw hindi. Kaya yung stress mo, nawawala. Siyempre ganun yun. So mas maganda, mas positive yung dating mo. And of course, lahat ng pinag-uusapan natin dito, bigay ni Lord lahat ito. So siya, yung ultimate na magsosolve ng problema natin regarding stress. So, disiplina talaga ang kailangan natin doon sa modification of our lifestyle. And walang problema dito sa free radical being produced. Basta medyo na-modify mo yon because we have our products. And assuming na kailangan mo ang Western medicine, nandiyan naman naghihintay yung mga pharmacy natin. Thank you, Doc. Yun. Opo, tama po. Tamang-tama po si Doc. Tamang-tama po talaga. Mahirap po talagang disiplinahin ang sarili, pero let's try. Ayun. Maganda. Di ba, Ate Agnes? Yung exercise. Mahirap, no? Exercise. Kaya nga tingnan nyo pagkuhan. Kaya ko palagi isinisingit yung mga ninuno natin. Kasi sa end natin, we have to do something. Noon sila kasi, they don't need to do anything. Kasi walang pollution yung time nila. Walang gamot na iniinom nila. Ang ozone layer was very thick. Wala silang sasakyan, kaya exercise. Walang kuryente, kaya masarap ang tulog. Walang Zoom, walang teleserye, walang kung ano-anong messenger and Facebook. At ang stress nila noon, walang development. So given, wala ka nang gagawin, mabuhay ka lang noon. Now is different, kaya mahirap. It's ewan ko how to describe na klase ng discipline ang gagawin natin para ma-modify natin talaga yung lifestyle. Pero we can do a lot if we really want it. Yes, Doc. Yes, Apo. Agree po ako, Doc. Buti na nga lang po may ganitong kasi talaga po pag product lang po talaga na walang modification, mahihirapan po, lalo na kung normal dosage lang. Talagang subok na po natin yan, no? Kahit nga ako kahit nga ako mismo, umiinom naman po ako minsan more than normal dosage pa, pero pag hindi po talaga na disiplina, iba po talaga yung result ng lab test, ng pati pakiramdam, 'di ba? Okay, buti lang po nandyan si Doc nagpapaalala lagi sa atin na ayusin din yung lifestyle. Pero talaga po yung product, napakaganda po talaga. Si Doc, siguro kasi ang daming first timers dito. Kaya si Sir, pinadala ko na kay Sir yung picture ni Doc. Ayan, kasi na-amaze sila sa kasi parang si Doc alam yata lahat ng mga sakit. Wala pa yata kaming tinanong dito na hindi alam ni Doc. Napakatalas ng memory ni Doc. At saka po, si Doc, po yan, batang-bata pong tignan yan sa age niya. Si Doc, senior citizen na, pero pag napanood niyo po yung video talaga. Kasi isa sa mga natin is ang anti-aging po talaga. And ayun, so yung
kanina yung tungkol sa Ma'am Marlene, Ma'am Marlene, Yes. Ma'am Marlene, Ma'am Marlene, yung kwan, yung sugat kanina na na-explain ni kwan, ni Yes po, Doc. Yun po Ma'am yung maganda Lerma, po. di ba yan Mm. yung topic natin? Yan yung topic natin with Bobby Horn. Mm-mm. So that's why during our kwan, nag-attend ba kayo noon? Yes, Yes, Doc. Naka-attend kayo. That's why nung nagtatanong si Sir Joey, but siyempre hindi naman doktor si kwan, si Bobby. Horn. Kaya siyempre hindi niya lang na-explain yung kung ano lahat yung sinabi niya. That's why ganun ang wound healing natin. Lahat nung explain niya, yun ang dahilan kung bakit na ganun kabilis ang wound healing natin. So it was very clear. And in fact, noong rat pa lang ang ginamit natin, yung rodent, daga ang ginamit natin sa the same ribosine naman ang ginamit natin noon, nakita na natin yung effect. Ngayon, di ba, ginawa recently sa human. And in the future, 500 milligrams ang gagamitin natin eh. So that's why pwede mong short of saying dito sa next na research when it comes to ribosine, you can double the dose. At most yun. Dahil naman yun yung gagawin nating research. So very clear noon yung effect sa wound healing in all the four phases of the wound healing. Makikita mo yung effect ng glutathione produced by Max International product in all the phases of healing hanggang remodeling. Kasi pag remodeling ka mo yun na yung walang scar pa nga yan eh. Swerte ni Ma'am Lerma dahil yung pinagkunan at saka yung tinakpan, wala na yun. Because ang ganda nitong product. Kung ginamitan mo lang yun ng mga steroid, ganyan, meron pa rin peklak yun. Nakitang-kita pero dito baka wala, hindi niya makita eh. Yung pinagkunan at saka yung tinakpan dyan sa breast niya. That's why sa remodeling napakaganda yung walang walang scar. So kung meron man halos hindi mo makita. So yun yung part ng testimony ni Ma'am Lerma earlier na pag sa wound healing ito na-prove na natin ito. Let's say kahit sa nagpa-pedicure ka, medyo nag-infect yung ingrown mo. Lagyan mo lang ng konting powder, kinabukasan okay na. Samantala kung mag-take ka ng antibiotic or lagyan mo siya ng anong antiseptic, talagang tatagal pa. Pero ang product natin immediately. Yes, Doc. Thank you, Doc. At meron pa po palang isang tanong. Pwede daw po bang isabay yung ating Max product sa maintenance nila? Yes, i-explain ko ulit para kahit paulit-ulit tayo, lalo na kung first timer ito. Sige, ulitin ko kahit para sa inyo kasi mahirap intindihin yung napipicture ko as a doctor compared sa inyo na layman. So, ganito yan. Alam natin na bakit ka nagkakasakit because of free radical. At bakit ka na nagkasakit? Because of free radical na hindi na nanoneutralize ng anti-oxidant ng katawan. Kasi remember, di ba, yung mga unang lectures natin, there are 4 antioxidants of the body. You have ubiquinone or CoQ10, you have catalase, you have superoxide dismutase, endogenous lahat ito, nasa loob ng katawan natin. Then, but the most potent and the most important is glutathione. Endogenous glutathione yun. Yun ang nag-neutralize ng free radical. To the point na pag yung paubos na yung glutathione mo, tumataas yung uric acid mo rin dahil yan ang last defense of the body against free radical. Ninoneutralize din ng uric acid ang free radical. So meaning, assuming na meron kang, let's say, diabetes. So yung mga cells mo, may mga free radical sa loob. Then, nagtetake ka ngayon ng metformin. So yung metformin nandun sa loob ng cell mo. But remember, you are still producing glutathione. So yung glutathione nandun din sa loob ng cell mo. Yung glutathione produced by your body. Kasi kahit hindi ka nagtetake ng exogenous glutathione, wala kang kinetake, nagpro-produce pa rin tayo. Kaya lang, very small na dahil inuubos ng free radical. So, yung free radical ngayon, yung metformin mo, yung gamot mo, yung maintenance mo, be it losartan, amlodipine, metformin, or any maintenance for that matter, at saka yung glutathione, magkakasama sila sa loob ng cell mo. Magkakakilala yan kasi nandyan lahat sa loob yan. Now, nag-take ka ngayon ng Max product.
Ang gagawin lang naman ng mass product ay padadamihin niya yung glutathione diyan sa loob ng cell na kakilala nung gamot na tinetake mo. Iyon lang yun. So there's no drug interaction, walang problema, pwedeng-pwede. Ang liwaliwanag. Ang liwaliwanag po ng ng sabi ni Doc. Yan. So at least maliwanag po sa aming mga na mga wala sa medical field. Okay, so magtutulungan po sila. 'Di ba Doc, meron ka pa yung yung tawag nung nakaraan po, no? Yung term ninyo po na sinabi nung isang doctor, 'di ba? Magtutulungan silang dalawa. Kalimutan ko na, Doc. No, kung yun, adjuvant or synergistic. Okay, adjuvant. Synergistic or adjuvant. No, Mm-mm. it's not like that. Hindi magtutulungan kasi yung problema nung nagtanong, baka Mm-mm. magkakaroon ng problema itong product natin kasi matagal na siya nagme-maintenance eh. Most probably 2, 5, 10, 15 years na yan. So natatakot siya na baka yung tinetake niya na metformin, losartan, amlodipine, or AIM natin, baka magkakaproblema. Kaya nga in-explain ko ng ganun, hindi magkakaproblema. Magkakilala sila. Ang synergistic is different. Kagaya ng sabi ko, ang nagsisynergistic or parang adjuvant is yung nagte-take ka ng another perspective yon. Kasi yung problema niya is baka magka-problema. In fact, hindi. Bakit? Di ba pinag-usapan natin, paano natin gagamutin ang problema, ang sakit natin? Yung disease mo per se, kung meron siyang diabetes, meron siyang high blood, yun yung Western medicine. Siya si metformin, siya si losartan. Yung adjuvant na sinasabi ko, adjuvant to the Western medicine, itong free radical kasi ang nag-focus ng sakit mo. Kaya ang ginagawa naman ni Max International Products, si glutathione, ninuneutralize niya yung free radical that is causing your disease. So, Max product is adjuvant to the synthetic drugs. And in the same manner, yung modification of lifestyle is synergistic, makakatulong doon sa pagpababa ng free radical para naman yung sakit mo mawawala. Ganun yon. Iba kasi yung tanong nito, alam ko yan, na medyo natatakot na isabay. Ako, there's no problem. Kaya nga, pag nung one time na nag-drive ako na pauwi, nung tinanong nyo, pwede bang isabay ang other food supplements? Sabi nyo, hindi kako. Kung synthetic drugs, okay lang dahil magkakilala na yan sa loob ng katawan mo. Ang problema kasi pag mag-take kayong ibang food supplement, ang Max International product is a formulation. Formula yan. Meron siyang ribosine, meron siyang N-acetylcysteine, at meron niyang cordyceps, quercetin, bioperin, and the rest, resveratrol, grapeseed, ganun. Baka yung ite-take mo na food supplement will destroy the formulation ng other herbal component. Yun ang fear ko. Kaya, if you are using other food supplement, medyo kasi ang digestion natin is, around 2 hours. So, lagyan mo ng 2 hours na spacing before you take other food supplements. But when it comes to synthetic drugs, isabay mo lang, okay, walang problema. Okay. Sige, Doc. Po. Salamat po. Kasi usually yun po yung mga tanong nila eh. Ang dami po mga nagtatanong tungkol doon. Yan, yung food supplement or synthetic. Well, explain naman po ni Doc yung pagkakasabi po ni Doc talagang malinaw na malinaw po. Dami po naming natututunan, Doc. Salamat po sa salamat po sa explanation. Thank you Ayan. po. So, ayun. So may tanong pa po ba? Doc, Ate Agli. May tatanong lang ako kay Doc. Hi, Doc. sige, Doc. Good evening po. Good evening, ma'am. Okay. Doc, Si Ma'am Ellen. okay po. Kanina narinig ko sa inyo po yung sambong. Ano nga po ba yung sambong? Kasi yung katrabaho ko po dati, 2 weeks ago po, naoperahan po siya dahil may gallbladder stone. Pero 2022 po, nakita na yun na mayroon siyang yung gallstone. Kasi nakita niya malaki na yung 3. Sabi rin sa kanya na pa-opera na niya yun habang wala pa siyang nararamdamang sakit. So inignore po niya yun. Pero uminom po ng Max, yung lang po, yung
hindi naman parang hindi naman regular. Tapos nung 2 weeks ago, nag-decide siya na patanggal na po niya. Tapos nung nagtataka nga yung doktor kasi ang ginawa sa kanya yung parang may sugat lang ng konti tapos yung may instrument na ipinasok So, para laparoscopy yun. Laparoscopy. po. Nagtaka po yung doktor kasi akala 3 piraso lang. Pero nakuha is marami pala. Parang nabalot po siya na yun nandun lang kumpul-kumpul. Tapos, after 2 weeks, check up ulit. Pero binigyan po siya ng yung potassium citrate, sambong. Tapos sinabay po niya yung Max GXL. Kasi sabi nga, may nakita din po na kidney stone. So, October 1, nagpa-ultrasound para makita yung kidney stone. Walang makita. After 2 days, October 3, pina-CT scan siya para makita talaga kung wala talaga yung kidney stone na, wala pong nakita. Kaya sabi niya, nagtataka ako. Sabi niya kasi, ang prescribe lang sa akin yung potassium citrate at sambong. Tapos sinabay ko yung Max GXL, sabi niya, na So, pina-stop na po yung yung synthetic drugs po niya kasi nga wala na po makita na na kidney stone po. Bali, ang nangyari dyan, Ma'am Melinis, ganito. In fact, yung sa gallbladder niya, ang pinagawa ko na yan dyan sa pamangkin ko dito eh. Halimbawa, di may stone ka, di ba? Pag tignan nyo sa YouTube, meron yung kakain ka or inom ka ng apple juice or kakain ka ng apple ng 3 days. On the third night, mag-take ka ng Epsom salt. Pagkatapos, mag-take ka ng castor oil. Then, pagtae mo, wala na yung stone ng gallbladder mo, nandun na. In the case of, may mga cases kasi na pag nabalot. So, ibig sabihin, nabalot na ahead of time yung kanyang mga stones. Kaya hindi makalabas. Kaya you have really to operate. Kasi pag hindi nabalot yan, with our product, ang dami na. Si doktora mismo, may gallstone ito. Then, ang dami nating pasyente na may gallstone na nawala because of any product, GXL or CellGBT or Max1, nawawala yan. Now, yung potassium citrate at saka yung sampong, that is for a uric acid stone sa kidney yan, hindi sa gallbladder yan. Kaya binigyan ng sampong. Kaso, marami din tayong mga associates, downlines, and yung nakasubok na ng product natin na kidney stones natatanggal din. So, kaya hindi naging successful sa gallstone niya. Pero what is important is yun eh. Pag nabalot na ganun, ang problema mo kasi pag may maliit na bato sa gallbladder, pag dumaan yon sa, we call it cystic duct, na pupunta sa common bile duct, pag nagbara yon, puputok yung gallbladder, that is worse than appendicitis na pumutok. Kasi ang appendicitis na puputok, bacterial infection lang yan. Peritonitis yan, bacterial peritonitis. Mamabaga yung buong tiyan, lahat ng intestines. Pero yung gallbladder, pag yan ang pumutok, you call that chemical peritonitis. Yan, yung mga stones na yan, pwedeng nakakatakot yan. Pag makalusot, puputok yung gallbladder, you call that chemical peritonitis. Magdikit-dikit ang mga liver, pancreas, mga intestines, magdidikit-dikit lang yan. Ang hirap operahan yan. So anyway, good. At nabalot siya, hindi mo mapapalabas talaga yan. Pero maganda, because of the uric acid stones niya, pinalabas yun ng sambong. Kasi may kapatid din ako na 30 years na yata na nagte-take ng sambong together with our product, Max International, kaya naiihi niya lang lahat yung walang nabubuo na malaking stone na magbabara sa kidney. Kung nangyari dyan, ma'am, sa pasyente na yan. Okay po, Doc. Ano yun? Okay po, Doc. Thank you po. Kasi 2 weeks lang po siyang pinag-take ng ganyan po. Dapat sana 2 months po niyang i-take. Yung potassium citrate at saka sambong, matagal hanggang i-repeat nila yung ultrasound or MRI or any KUB, IVP KUB. I-repeat nila yon. Pag hindi na nila nakita, talaga itigil mo na lahat dahil wala namang stone na yun ang ibig sabihin. So okay na yon. But ang advice ko ngayon, since nagkaroon ng ganyan, ang i-monitor lang natin yan yung creatinine. Kahit normal na, walang stone, etc., tignan natin kung hindi nagbago
yung function ng kidney through the creatinine. Pag normal ang creatinine, kahit every 5 years ang kwan mo yan. Every 5 to 10 years ang lab mo depending upon the age at yung lifestyle of course. So, kung magandang lifestyle mo, kahit every 5 years lang yan, yung creatinine okay lang. Thank you po, Doc. Pinakita ko niya sa doktor niya yung Max eh. Sabi niya, Doc, i-search niyo po ito. Ito yung ano din, malaking nakatulong din po sa akin, sabi niya. Yung Max GXL. Thank you po, Doc. Medyo kan yun, medyo nabingi yun. Yung ibang doktor na bibingi pag sinasabihan. Ay, di ko kilala yan. Ayun. Yan si Cory, Doc. Ano yun eh, natanggal din yung kidney stones niya through Max GXL. And nandito ngayon. Ang laki niyan, Doc, for operation na. Pero sinabay niya yung gamot eh. For operation na yun, ano na eh. Kaso, tinry niya GXL. Walang operation, Doc. Nilabas talagang nag-clear. May ano siya eh. Doc eh, may lab test siya eh. Di ba, Cory? Andyan ka, di ba? Andyan ka pa ba? Kasi ang isipin nyo kasi dito, even yung mga, ako nga nung una eh, medyo parang, siyempre, Western medicine doctor ko. Matagal doon ko na lang naniniwala na. Pero nung una, may imagine mo, but ng puso. That is, nung una, parang binaliwala ko, pero yan ang importance ng brown apple. Yung lecture natin sa oxidative stress, ganun ang itsura ng cell mo. So pag ganun ang itsura ng cell mo, let's say, sa gilid ng butas ng puso mo, that is million cells yan. Ganun ang itsura, kaya may butas. Biglang gumanda, biglang naging nawala yung brown na yun, yung rust-like na ganun. Di gumanda, di natakpan yung butas, parang ganun yun. Even in wound healing, ganun din yun. So, with the stone, siyempre, bulok yung brown na yung kidney mo, nandun kumakapit yung mga maliliit din na sediments. Pero pag naging normal na siya, tutulak niya yun. Ichuchupi na yun para iihi mo. Ganun lang yun. Ganun ang ibig sabihin nung nile-lecture natin. Hindi lang natin masyadong iniintindi or maintindihan. Thank you, Doc. Ayan. Salamat po, Doc. I think, na po, alas 7 na. Sabi ni Doc, kailangan. Okay. So anyway, thank you very much din sa mga Okay. See you sa mga susunod na activities yan sa Pangasinan. Okay, bye-bye. Bye, Doc. Thank you very much. Thank you. Ayun. So, salamat po sa mga nanood sa atin na medyo nag-overtime po tayo. Mga 5 minutes lang naman po. Yan. So, kontakin nyo po yung mga yung mga nag-invite po sa inyo dito. Paano po makakuha ng product. Ayan. So, mamaya po yung mga din nakausap po namin. Yan, pwede po natin invite. And thank you, Ate Lurps, para sa napakagandang testimony. Ate Agnes, may sasabihin ka pa? Thank you, Ate Len. So, thank you sa lahat ng mga umaten sa gabing ito at ganon din ang ating special guest, si Ate Lerma, ganon din po kay Dr. Cortina. Thank you rin for guesting me. Yes, hindi po nakakasawa yung testimony niya, Ate Lerma. Ha? Yes, so sa Tuesday po, yun, so sa mga gustong regarding sa ating social media, tuloy po natin ulit yung ating lecture po doon. Yeah. And salamat po yung mga naglalabasan na po dito sa sa Facebook. Actually, madami po tayo, no? Madami po tayo dito sa marami rin. Yan. Thank you very much po. Kontakin na lang po, kontakin niyo po yung mga nag-invite sa inyo and kami naman din po ay sasagot naman. So, sana po, ayan. Matry po natin. Napakaganda po ng product. Ayan, si Doc is a medical doctor po yan. So, hindi po yan doctor ng, talagang sa medicine po talaga siya. Sabi nga niya, di ba, doctor siya ng, Western medicine. Pero biglang kasi bilib na bilib po siya sa product talaga. Kasi ang ganda-ganda. Well explained, maliwanag na maliwanag naman po yung pagkaka-explain sa atin. Diba?
Okay, so yun lang po. Salamat po sa lahat. Thank you, Every thank you. Sunday po itong ating Zoom. So, kung ano, welcome na welcome po kayo. Ate Ellen, may sasabihin ka pa? Sabi ko kasi yun Saturday sa Dagupan MOM. Makita-kita tayo face to face. Sa Saturday, face-to-face naman po yun. Sa Okay. Fernandez. Yan. Yan. Sana po maka-attend po kayo ulit dito. Bye-bye. Good night, everyone. Bye. Bye. Thank you. Bye.